Hello everyone! Hello mga ka-Friendsters! It's another day and it's another journey with your teacher, Ka Freddy, at your service. Hello sa inyong lahat dyan mga ka-Friendsters. Good afternoon dito sa UK. It's 12:17 dito sa UK. Good afternoon dyan sa Dubai or sa Middle East. Saan man kayo naroon. Good evening sa Philippines. At saka syempre good morning sa Amerika. Tama ba? So, maraming salamat sa inyong lahat for tuning in mga ka-Fredsters for another kwentuhan with your teacher Ka Freddy at your service. Siyempre mga ka-Fredsters, isa itong kakaibang kwentuhan dahil magla-live talaga tayo with all our teachers around the world. Kasama ko siyempre mga ka-Fredsters si Ka-Fredster Yami. So kung natatandaan nyo si Ka-Fredster Yami is J1 visa from United States na nandito na ngayon na nagtuturo. Science teacher siya mga ka-Fredsters na nagtuturo dito sa UK. So magtatanong ang mga kababayan natin na teachers sa iba't ibang bansa, iba't ibang part ng bansa. And then we are here. We are of course we are happy to uh, um, sagutin yung mga tanong ninyo. All right, to answer all your questions. Syempre, bago ang lahat, just to introduce myself, kung bago ka pa lang sa aking channel, my name is Ka Freddy. I am a Filipino teacher here in London, providing you information about teaching in the UK, life in the UK, and of course, my journey here in the UK. So, like I said, kung bago ka pa lang sa aking channel, meron akong Facebook page. Okay, please follow my Facebook page which is Journey with Freddy. Ayan. So dumadami na tayo. Hindi ko lang na-update yung screenshot pero nasa 821 followers na tayo dito sa Facebook page natin. Yeah, so please follow my Facebook page kung hindi ka pa nagpa-follow sa akin sa Facebook page. And of course, mga ka-Friendsters, meron akong ginawang ang tawag dito, Facebook group, community group. Yan, Filipino teachers in the UK and EU. So, like I said, dalawa yung Filipino teachers in the UK and EU group. Yung isa with EU, which is yung sa amin. And then yung isa na nag-exist, I think, a year ago. So, pero admin ako doon, like I said, please support us. And also, we're going to support you. Maraming Filipino teachers na dito, katulad ni Professor Yami, na willing mag-share ng kanyang journey and of course, willing to support you sa inyong journey. Yan. So, pressure kay Professor Yami to. And of course, mga ka-Friendsters, siyempre live tayo sa YouTube. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please make sure to like, subscribe, and hit the notification bell para alam ninyo kung ano yung mga updates about teaching in the UK. Okay? Yung mga updates about government, rules or guidelines. Yan, tatalakayin din natin. Or natalakay na rin naman natin yan. Okay? Yan, excited ako kasi first time ko itong gagawin with all our ka-Fredsters. Okay? So, una sa lahat, gusto ko munang i-introduce ulit si Ka-Fredster Yami, which is here na nandito na ngayon siya sa UK with her family. And then, tapos introduce ko rin yung sa inyo yung mga ka-Fredsters natin around the globe. Okay? So, pasok ko muna si Ka-Fredster Yami. Hello, Ka-Fredster Yami. Hello, I'm back. Yes, you are back. I'm here again. Oo. So, Professor Yami, before you introduce yourself again, gusto ko muna magpasalamat sa iyo. Okay? You're Maraming welcome. salamat for supporting my advocacy in teaching and my advocacy sa pagsuporta sa mga Filipino teachers na gusto magturo dito sa UK. No problem, Ka Freddy. Anytime, as long as saan tayo nakakatulong, walang problema. Time lang naman ang kapital dito. Oo nga. Yeah. So yeah, so si Professor Yami, mga ka-Professors, is J1 visa like I said. Tapos Professor Yami dito ka na sa UK sa Yes, Ka Freddy. I'm here in Stevenage in Hertfordshire, North Hertfordshire County. Pero I teach somewhere in the nearby town in Welland Garden City. as As a teacher of science, science, yes. secondary school. Yeah, I'm Yeah, not going to mention the school. school because of privacy. Yes, Um, yeah.
So, Yeah. science teacher si Professor Yami. So, kung may mga Yes. tanong kayo mga ka-Friendsters, nandiyan si Professor Yami. Yes. Galing din akong US. 5 years ako doon under J1 visa. And of course, before nag-US, galing ng Pilipinas as a secondary science teacher sa DepEd. 5 years din ako doon. 5 years ba? 3 years lang pala sa DepEd. Tapos 2 years, 3 years sa private. So, yun. Okay. Thank you, So, 5 Professor years sa Yami. Pinas, 5 years sa US, then hopefully forever dito. Yun Oo. lang. Oo. Tama, magiging forever yan for sure. Yes. Yes. Okay, Professor Yami, may mga ka-Friendsters tayo dito na magjo-join sa ating kwentuhan. They're going to ask us questions as well. So, nandito si Professor Ju from Dubai. Hello, Professor Ju. Hello po, Sir Ka-Freddy and Mommy Yummy. Thank you po sa inyong lahat. Hello Yeah. ka, Fredster Jew. Welcome. Ayan. Si Professor Dito Ju po ako is sa from Dubai. Dubai. Yes. Yeah. Yes. Mainit ba ngayon dyan? Ano na, sir? Start ng summer. Parang na-feel ko na yung init. Oh my God. Yan, Kasi may winter din yan dyan, di ba, ma'am? Opo, December, winter. Pero yung winter dito para ding summer sa UK. Ganun. I see. Hindi masyadong malamig, pero malamig. Malamig naman. Pero parang winter sa Dubai. Sa UK, parang nasa 25, di ba? Ganun. Oo. Mas naalala ko nasa Bahrain ako. Grabe ang init, mga 50 degrees. Grabe. Wow. Tatakbo ka talaga. Yun. Si Professor Ju, by the way, mga ka-Friendsters, ay teacher sa primary school. Tama ba? Yes po, ka-Friendstar Freddy. Yan. Okay. Maraming salamat, ka-Professor Ju, sa iyong lakas ng loob na mag-join sa ating online kwentuhan. Actually kasi na ano kita sir na palagi kita nasusubayan. Dati pa yung sa ano mo sa YouTube na mag-live streaming ka kasi naghahanap talaga ako ng resources or information kung paano talaga makapagpunta or makapagturo diyan sa UK I'm so grateful. I'm so happy that I found you on YouTube na palaging nag-streaming. Okay, maraming salamat. Oo, okay. Kung may time talaga ako, mag-stream talaga ako at magbigay ng information about teaching here in the UK. Yan, At saka ano maraming ka, hindi ka salamat. nag-i-ignore. Nag-reply ka talaga. Oo, hindi ako suplado. Matagal lang ako mag-reply. Sabi ko nga sa inyo, matagal lang ako mag-reply. Yan, maraming salamat, Ju. Kung may tanong ka mamaya, reserve mo lang yan at tapos nandiyan si Professor Yami to answer your questions as well. Ayan, si Sige Professor po. Gio ay from US. Hello, Professor Gio. Hi, Ka-Freddy. Hi, Ayan. Yami. Hello, Good sir. Hello, morning. Fredster Gio. Welcome sa kwentuhan. Yes. Thank you. Yan. Si Professor Gio ay teacher din sa US. J1 visa siya sa ating sa US. Tama ba, Professor Gio? Yup. Yes. Ayun, kasama namin sila sa Nagbago yung nagbago mood. yung mood. Anong subject niyo po, Sir Gio? Math ako, tapos diverse learner. Anong diverse learner? Nasa special ed din. I Bale see. yung mga diagnosed sa learning disability, mga ganun. I see. Ano po, secondary o Middle school. Middle school. That's good. Okay. Marami ka Professor Yami, alam mo ba, maraming tanong yan si Professor Gio na hindi ko kayang sagutin. Malamang tulungan mo akong sagutin yan. Okay? Sana masagot po kayo, sir. Okay, nawala si I'll try Professor my best. Okay, nawala si Professor Jeff, pero nandito si ating Professor Mertz. Si Professor Mertz ay teacher sa Philippines na ngayon ay nandito na siya sa UK. Hello sa iyo, Professor Mertz.
Hello, Sir Capredi, Ma'am Yami, Yami. Okay. So, yeah, I'm Mertz Guneda, Ma'am Marta Guneda. So, I'm living right now in UK sa Dover, Ken. Okay. So, 2 hours yata, Capredi, from here. 1.5 Mga hours. isang oras, oo, isang Uh, oras kalahati, oo. Going to Central London, no? So, Oo. dati ako teacher sa DepEd Manila, DepEd Quezon City, yung last ko, DepEd Quezon City, as a master teacher too. So, yeah, dito na ako ngayon sa kasi yung opportunities, So, 8 years ako sa DepEd. Yun lang, hindi ko naabot yung 15 years. So, kasi di ba, pag hindi mo naabot yung 15 years, wala kang pension. Pension. Pag nag-retired ka. Pero okay naman, so may makukuha naman ako. So meron naman, actually doon sa parang teachers in the US, meron doon nag-post na so nagbigay naman ako ng idea kung meron ba makukuha. So I got a GSIS insurance policy, and then at age of 60 may makukuha ako. So based dun sa last position dun sa Okay. Yeah, actually Kapedi, meron akong interview on Monday sa Wow! IT computer din na sa IT teacher sa Catch 22 College. Okay. Okay, oo. That's good. Monday, this coming Monday, Yun nga, pinupush ako ni Kapedi magturo eh. Sige, let's see. Oo, Anong kailangan subject push dito, sir? natin. I'm senior high school teacher sa DepEd Quezon City. Senior high ICT teacher. So Tas ICT din kayo dito, sir? dito, kasi IT naman ako, combination ako ng IT and education. Education. I see, sa secondary. Secondary, and also part-time university professor sa Pamantasan Lungsod ng Manila and Universidad de Manila. So yun, habang nagtuturo ako sa sa DepEd Quezon City, which is ang school ko ay Lagro High School. So shout out sa dati kong school, Lagro High School. Okay. So maganda naging journey ko sa Pilipinas kasi from teacher 1 way back 2015, and then after nung pumasok na si senior high noong 2016, so nag-apply ako, same school din, from DepEd Bulacan. So na-promote talaga into high position, which is teacher 3. And then so nag-span lang ako 3 years, and then lumipat ako ng DepEd Manila. So I'm a master teacher 2. So yan, hanggang ako. So ang ganda ng journey ko kasi marami akong nakita at nakilala ng mga kapwa guro natin doon, naging kaibigan din natin. So maganda din pala yung iba't iba yung environment na napupuntahan. And now narito na ako sa UK, which is a new environment, new experiences naman because of the opportunity. Hindi natin maiiwasan yun eh. Talagang siguro tadhana talaga ang yung naglalagay sa'yo kung saan ka talaga lulugar. So ayoko naman talaga umalis kasi okay na ako sa pero kasi yung opportunity, yun talagang parang kasi yung processing, nagulat talaga ako for how many, parang isang buwan lang yung process ko ng visa. Ang bilis parang sinasabi sa'yo ng na sige, umalis ka na, pumunta ka na dito sa sa bago mong environment. Kaya ang ganda na ng journey ko. Yun nga, yan din yung magiging journey ni Ka-Fredster Ju at saka Ka-Fredster Gio. Ang daming nagtatanong sa'yo, sir, kasi ang daming teachers sa Philippines na gustong pumunta dito, kaya lang hindi ko sila masagot. Kasi para sa akin, mahirap pag galing Pinas. Kasi nga, based sa journey ko, diba? Hindi nga ako pinauwi. Diretso na ako from US to dito. Kaya sabi ko sa kanila, yung mga nagtatanong, hindi ko masagot kasi nga, based sa experience ko, yung friends si Ma'am Dolor, hindi talaga siya nakapunta dito kahit may visa na siya. So, interesting po yung journey niyo, Sir Mertz, kasi kayo po yung one in kumbaga rare instances na diretso galing Pinas. Maraming magtatanong sa inyo, sir, I'm sure. Okay. Actually, may plano po si Capredi po. So tutulong po siya. Actually, din eh. So parang ako na rin parang second sub-researcher niya. So actually tumutulong kay Sir Capredi. So yeah, kung ano yung possible natin na makakatulong tayo sa kapwa Pilipino din sa Pilipinas na na pumunta ng UK para magtulong. Kasi tama ba
Kapredi, nakita ko rin kasi yung opportunity ng mga teachers dito. Actually, they need teachers here in UK. Yes. Oo. Oo, especially mathematics and science, particularly sa primary. Yeah. Kaya Yami, sa area mo ba maraming mga Filipino teachers? Wala, ako lang. Sa Talaga ikaw school lang? ko, oo, sa school ko ako lang. Tas nung January, may dumating sa Hertfordshire County pa rin, pero hindi pa kami Mm. nagkikita personally. Pareho kami ng county, pero mga 2 towns away siya. J1 din siya. Nung January dumating, hindi niya tinapos yung 4th year niya yata or 5th year. So, Okay. dalawa na kami dito sa area na 'to. Pero hindi ano siya, 2 towns away. Sa St. Albans siya. So, hindi pa kami nagkikita. Okay. So, yun. Gaano ba kalayo? Isang train lang sa amin 'yan. I From see. Central, from Central, oo, totoo. C2C, ay tama ba? Hindi, Thameslink Thameslink, oo, na yun din ang Thameslink, ginagamit ko from King's Cross to Thameslink. Isang tren Mm, lang din. mm. Ay Kasi naku, alam isang route lang yan, eh, isang route lang yung St. Albans tsaka dito. oo. Okay. Oo. Mm. Naku, alam niyo ba mga ka-freshers, hindi pa kami nagkikita ni ka-fresher Yami. Kasi sabi ko sa kanya kung pupunta siya ng yung first na-meet namin ng anong tawag dito, Yung sa Jollibee? sa Jollibee, hindi siya nakapunta kasi yung half term nila is iba sa half term namin dito sa Mm. London. Late At kami. the main reason, baka maraming magtatanong, the main reason kung bakit iba yung half term ng mga nasa either Outer London or London Fringe compare sa Inner London, not Central London, sa Inner London. Kasi ayaw ng government or ayaw ng DepEd na magsama-sama ang mga clan ng mga bata sa Ay, oo. Kasi ganun? kasi previously maraming gulo 'yan, maraming gulo nangyayari sa either sa mall kasi Ah, wala silang pasok, 'di oo, ba? So nagkikita-kita sila doon. nagkikita-kita. So, 'yan yung problema sa using ng Snapchat, 'yan kasi mga Oo. bata 'di ba, Mm. gamit nila mobile phone talaga. So, kaya hiwalay ngayon ang hindi na magkakasama ang half terms ng mga nasa Inner London, Outer London at saka London Fringe, yun. Kasi even yung sa Buckinghamshire, which is nasa Outer London na yata yun, sabay sa inyo. Sabi ko, Mm, sa mga nakikilala ko, sila lahat nag-half term na, kami na lang hindi pa, parang hindi. late kami ng 1 week, yun. Mm. Kasama ba si Sir Mertz doon sa Jollibee, Ka-Freddy? Hindi siya nakasama kasi nag-training siya ng may training, AWS. AWS may training kasi ako. Actually, gusto ko sanang makita yung mga Pilipino kasi first time kong pumunta dyan sa Jollibee, yung Oo. my Ay, sister, So, ang dami mga Pilipino first time. So, yun nga. Bas Namimiss ko yung mga Pilipino, yung kapwa Pilipino natin, no? So, yung nung andun Sir Capredi, busy talaga ako. Pero, Capredi, meron bang next meeting? July yata? Tama ba? sa July meron tayong pinakamalaki talaga na magme-meet kami, 'yan. Magme-meet tayo lahat ng mga sali ako. educators dito. Oo, 'di ba nag-ano ka na, Oo. nag-register ka na. Ayan. So wala pang location, pero 'yun yung balak natin. So, based dun sa title natin, mga dapat mong malaman bago magturo sa UK. Marami dito sa group na natin, Yami, which is yung kasi gumawa si Merz ng GC or group chat sa mga Filipino teachers abroad. So, ibig sabihin sa buong mundo. Yung willing talagang anong tawag dito, yung willing talagang may interest na magturo dito sa UK. So, kung gusto mong mag-join dun sa group chat natin, pwede ka rin pwede rin mag-join si Ka-Professor Yami. So, ang una nilang tanong, Ka-Professor Yami, I know it's a throwback yung journey mo from US to here sa UK. Malamang magtatanong din si Ka-Professor Ju, si Ka-Professor Gio, si Ka-Professor Merz, ano nga ba yung mga dapat nilang malaman papunta bago sila magturo dito sa UK? Ano yung first mai-share mo sa amin na getting ready or getting prepared pagpunta dito sa UK?
First yung curriculum kasi 360 degrees different talaga yung curriculum sa US and Philippines versus dito sa UK. May more on mas similar yung Philippines and US. Pagdating mo dito, entirely different. Kasi dito, lalo na sa secondary, they're really since year 7, start ng secondary, up until year 11, yung mga topics, lalo na sa science, are all geared towards one common goal, which is yung GCSE pagdating sa year 11. So yung GCSE is yun yung exam na will determine kung makakapasa ka ng secondary. So yung pang general certificate for secondary education. So pag nakapasa sila doon, pag nakuha nila yun ang magiging ticket para makapag-university sila or makapag-proceed or kung may trabaho na mas malaki yung nila rate. So since year 7, yung mga topics naka-program na siya towards that exam. So as year 11 yun na exam. So as early as year 9 pa lang in our tawag nito, school, pine-prepare na sila for GCSE. So yun, tas iba, katulad sa Philippines and US, kumbaga, kung biology teacher ka ka talaga. Tas yung students, kung meron silang subject na biology lang talaga the entire year or the entire SEM. Kasi sa US, merong ibang school na semestral, kumbaga twice per year. Dito, yung mga estudyante, meron silang 3 sciences the entire school year. So yung 3 sciences na yun, biology, chemistry, and physics. From year 7 to year 11 yun. Ay, hindi pala, year 7 to year 9? Year 9. Kasi pag year 10, separate na yan eh. Anyway, so based sa experience ko, kailangan mo talaga intindihin yung curriculum nila. Kung ano yung key stage 1, ano yung key stage 2, ano yung key stage 3, ano yung nature ng curriculum ng British curriculum. So, yun. Kasi nahirapan talaga ako. Katulad ngayon, ano pala, after ng Easter break, after 2 weeks, magsa-start na pala ng mock exam yung mga year 10 ko. So, dapat bibigyan ko na sila ng mga links and mga helpful materials for revisions. So, yung revisions na yan, yun yung tinatawag na review. Yes. Review sa atin, sa kanila dito, revisions. Revision. Oo, yung mga terms na kailangan mong intindihin, hindi lang sa day-to-day na mga conversations mo, kundi in relation sa school, sa work mo. You should know what are the terms that they use here para hindi ka nganga. Yun ang Totoo. basic, yung curriculum talaga. So ikaw, as a teacher, dapat willing ka din na magturo ng 3 klaseng area. Physics, biology, and tawag nito, chemistry. So, superhuman. Pero wala namang teacher of science dito so okay lang. Pero yung mga maths kasi, math teacher si Sir Gio ba yun, yung math teacher? Madami din sila, lahat din ng area ng maths ang kanilang tinuturo dito. Okay. Ilang year group ang tinuturuan mo? Year 7, year 8, year 9, year 10. 4-year groups, tapos total of 13 classes per week. So, mga 8 preps per week. Okay. So, imagine from 1 prep to 2 preps in the US to 8 preps per week. So, very challenging. So ang sinasabi mo dito, Professor Yami, is the first thing that they actually need to understand and need to know or yung malaman nila bago sila magturo dito sa UK is yung curriculum. So, yung tinatawag na British curriculum. Kasi, like yung sinabi ni Professor Yami about GCSE, na sinabi ko rin sa inyo about GCSE, ito yung para bang benchmark dito sa UK. Kung makakapasa sila, ibig sabihin pwede sila pumasok sa vocational studies o kaya sa university. Kasi yun yung gateway na tinatawag. So, pressure kay Professor Yami yan, especially sa mga year 10 or year 11 na mag-exam.
Kasi pag hindi sila Yeah. pumasa, I don't know sa school ninyo ha, sa ibang schools dito sa UK, kung hindi sila pumasa sa mainstream na GCSE, ang mangyayari is, um, ang mangyayari is kailangan nila mag-resit ng November exam, which is Mm. either sa normally ibang school, wini-welcome sila, pero usually sa vocational studies, kailangan nila ulit mag-aral ng GCSE. Parang Parang gano'n yung gano'n nangyayari. din yata sa amin. Oo, gano'n. Ang hirap, 'di ba? Oo. Yan. So, yan yung una. Okay? So, since si Ka-Professor Yami is from J1 visa siya na tier 2 ka na, 'di ba? Tier 2 visa. Opo, Oo. dito. Okay. Equivalent So, siya ng H-1B sa US. Skilled okay. worker visa dito. Okay. That's actually really good and I mean, eye-opening din sa mga ka-freshers natin na nasa US or J1 visa. Ano yung naging transition mo ngayon sa pagtuturo dito sa UK? Bukod sa British curriculum, meron bang mga behavioral issues that you want to share with us? Ano yung mga na-experience mo na kakaiba sa Philippines? Kasi sa Philippines nagturo ka rin, tapos sa US nagturo ka rin. Ay yung may mga behavioral issues na puwede Ah, nilang sige, Yes, sorry for kasi the interruption, Ma'am Yami. Yeah, actually tama yung second questions na tinanong ni Kapredio, sa'yo, Ma'am Yami. Yun din kasing issue, yun din concern ko rin. Ready na ba ako? Kasi siyempre, iba kasi yung behavior sa Pilipinas, so alam mo rin ano. So now, narito tayo sa UK. So ano ba yung puwede mong ma-share, ma'am, in terms of the behavior? Kasi actually in my heart, gusto ko magpatuloy yung teaching dito kasi parang parang pinu-push ako. sino Parang gusto ko rin nagpu-push sa'yo? sincere ano kasi, sabi ko, IT kasi yung ano ko, since right now nag-aano ako nagte-training pa nga ako, so tinatapos ko muna. Then yun nga, ano ba tatahakin ko, although meron na kasi naka-prepared na for work sa IT, pero kasi yung heart ko parang gustong pumasok sa teaching. Yun nga, ang concern ko is yung behavior. Baka hindi ko makayanan. Alam mo yun, kasi Asian tayo, baka hindi natin kayang i-handle. Parang gano'n, ma'am. So nagwo-worry talaga ako. Can you Just to share? add Ka-Professor Yami, yung sinabi ni Ka-Professor Mertz, natatakot siya, okey? Natatakot siya na baka ma-experience niya yung mga worst ba na behavior. Yung mga Tama ba, boss, Ka-Professor oo. Mertz? Kasi actually Ka-Predy na ano ko 'yan nung dumating ako nung last year October, laman ng ng news about behavior ng bata, lalo na sa middle mm, school, Kaya sabi ko, sige papasok ako ng baka mag-primary ako. Pero parang nasasayang, parang ang hirap kung pareho halimbawa lang din. pareho lang Sa din naman, ma'am. primary, oo, 'di ba Ka Freddy may mga behavior ano din sa primary. Oo, Ah, totoo. ano ba, So hindi ka pa Ma'am po pala Yami? nakapagturo, sir? For days hindi pa ako nag-ano kasi nasa pa ako, training pa ako, Kaya I after see. days so, yeah, although meron akong interview tomorrow sa I think yun, tama ba Ka-Predy, parang vocational which is kasi IT, Vocational 'no? school siya. Titingnan ko, FE, post oh, 16. further Ah, education, so 'no? So, nag-e-ECT po kayo, sir? parang ano po? ECT yung Early Career Training for Teachers? Ay hindi. Hindi pa, Hindi, hindi pa. iba pang IT kasi yung ko, yung sa ko, yung training ko, So yun nga, Okay. kung papasukin ko yung teaching, yun nga ang concern ko diyan yung behavior, paano ba, baka saktan ka ba, parang gano'n? Ano ba yung, meron bang magpoprotektahan ba sa'tin kung sakali? Kasi siyempre 'di ba, ibang-iba yung lahi natin, baka may discrimination ba sa Asian? So I think si Ma'am Yami makakapag-share based on her experience kasi nasa ano na siya, nasa settings na siya ng ng school, tama po? Nagtuturo na Opo. kayo. In terms of ma'am sa, middle school, nasa age, parang grade 9, grade 10, ano po ba yung since may Ang hawak middle naman si Ma'am Yami na walang grade, ano po? walang middle school dito na term, sir, kasi ano siya, parang Pinas na primary and then secondary. So, yung sa
yung sa middle school na sinasabi mo, yan yung mga sa secondary, year 7, year 8. Mga Mm. age range nila is 11 to 14, mga ganun. 11 to 14. 11 to Yun ang 13. hawak mo, Ma'am Yami, at this Yun moment. yung I see. So, tinatanong mo ako. Akala ko Opo, yung yun ang hawak mo ngayon. Oo, nasa yung Oo, age na yan. yun. Tsaka hanggang year 10, mga nasa 15 years old, ganyan. Ano 14 to yung 15. 10 ano to yung 15 ang Mm. akin. ano Kasi yung yung year kanilang 7, 10 behavior? years old pa yung iba eh. Kaya bang i-handle? Kaya bang i-manage yung kanilang behavior? So far, nakakaya naman kasi hindi naman lahat ng klase ko bottom set. Yung bottom set, yun yung parang section Z sa year level. So, challenging talaga siya. If I were you, you have to have yung matatag na emotion. Wag kang ma-hurt kaagad. Dapat buo ang loob mo. Wag kang magpaapekto sa mga sinasabi nila. Wag mong ipakita na aapektuhan ka. So, um, just tawag nito, expect the worst. Yun. Kasi, ewan ko akala ko kasi na experience ko na yung worst sa US eh. Pero hindi pala, meron pa palang mas worse. Kasi iba yung settings dito eh, based sa experience ko. Marami kasing students sa isang klase. 30 siya, minsan may 31, 32 hanggang 33. Each class yun. So, the more students, the more possibility na may mga behavior problems talaga. May mga bastos talaga na mga estudyante. Tsaka isa pa, yan yung isang factor, madami sa isang klase. Pangalawang factor is yung mga may special needs, may mga like autism, ADHD, anxiety problems, yung mga kasali na rin yung mga tawag nito, yung mga talagang bad na mga students. Siyempre nandun sa isang 30 class size na room. So, kahit na isa lang yung bad tomatoes, so to speak, out of 30, they will still wreak havoc to your teaching. Hindi ka makaka-teach kasi may isang laging tayo ng tayo, ganyan, tapos nag-iingay. So, yun, very challenging. So, kailangan i-prepare niyo po yung sarili niyo, Sir Mertz. Kasi akala ko hindi ako maiiyak dito kasi naiyak ko na lahat nung first year ko sa USA kasi iba din yung nila doon behavior. So, hindi pala. Kumbaga yung yung kakarating lang dito na galing US nung January, sabi niya mas bastos daw dito kaysa sa US. Yan din yung sabi ng isang kasama ko. Kasi nga, sa US, yung mga severely yung sa mga SEN students ba, hindi naman sila all the time nasa streamline. Meron silang separate na klase. So yun. Kaya hindi yung interaction mo sa kanila is less compared dito na every lesson mo talaga sila makikita. Tapos dito sa aming school wala kaming telephone per classroom. So kung kailangan mo ng help kailangan mong magpalabas ng estudyante, mag-e-email ka at the same time dapat may ginagawa yung the rest of the 29 students. At the same time, multitasking talaga. At the same time, in-handle mo yung isa na halimbawa nagsasagot sa'yo, ganyan. While at the same time, nag-e-email ka. Kailangan kong ganyan. Can somebody remove? Hindi katulad dun sa US na tawag ka lang ng isang monitor tapos meron ng pupunta doon. Which is very convenient. So, dito multitasking talaga. So, dapat alam mo yung procedure ng school. Yung ins and outs. Kasi, malalaman niyo ng mga estudyante, ito hindi pa alam anong gagawin. Pwede akong dito, ganyan. So, alam mo, syempre, hindi mo naman pwede silang hawakan or alam mo yung gano'n kasi nga ang safeguarding issues, child protection kumbaga. Mas grabe yung dito, yung child protection nila. Tinatawag dito yan na safeguarding sa mga bata.
mas serious sila dito compared sa US. Yun yung na-compare ko. Yun. Ka-Professor Yami, meron ka bang TA? Isa lang sa isang estudyante, tapos twice a week ko lang siya nakikita. Yun lang, twice a week ko lang din yung TA. Okay. Yung sinasabi ni Professor Yami dito na walang separate yung SEN kasi kung learning disability lang siya, so ibig sabihin, sorry, or medical disability, naipapasok pa sila sa sa 30 na klase. So hindi sila hindi ang tawag dito inclusivity, dapat talaga may inclusion na tinatawag. Mm. So hindi mo sila pwedeng itsepwerahin na sabihin na, "Oy, hindi ka pwede dito sa klase na 'to. Ito kasi yung parang tinatawag na mainstream." So equal opportunity ba? 'Yan. Hindi Oo, bawal yun dito na ialis mo i-exclude. sila, oo, oo. Except lang yung nasa wheelchair na, well, hindi na Oo, yun puwede. Yun na oo, yung oo. separate. Yun, so Tapos sabi rin ni Professor, ikukunin ko lang yung mga sinabi ni Professor Yami dito as a reflection. Yung mga bata dito, hindi sila puwede kang saktan kasi siguro yun yung fear ni Professor Merz na siguro yung phone babatuhin sa kanya or yung, ano pa ba puwedeng ibato ng mga bata sa'yo? glue stick, okay, magaan ako, mag-lista ka ha. Glue stick, tapos yung crumpled paper. Sa US hindi ko na-experience yang maibabato sa akin. Wala akong na-experience. Mga words na mga bad na sinasabi sa akin sa US. Dito ko lang na-experience yung babatuhin ka ng glue stick, babatuhin ka ng mga crumpled paper kung hindi ka nakatingin, ta's may magpapatugtog ng ringtone kapag hindi mo alam kung sino. Siyempre hindi naman magsasabi sila kung sino yung tapos, pagkain, 'pag hindi ka nakatingin meron na pagkain stick sa upuan mo, ganyan, or dun sa mga windows. So yun, bastos sila, yung kung pabastusan lang, ay Diyos ko, mas grabe dito. Kasi nga nandito yung mga ewan ko kasi, pero ang kagandahan naman dito is meron silang discipline, system. Takot yung mga estudyante sa mga local, tsaka yung mga dati ng teachers dito kahit hindi local. Pero 'pag bago ka, ite-test ka talaga nila. Pero yung mga may papasok na mga local o yung mga dating teacher, bigla na yang wala na, wala nang magsasalita, takot yan sila. Pero Nabigyan ka once ba na ng umalis ka sa room training? mo, ayan naman mag-aano na naman, mag, Professor Yami, binigyan ka ba ng training before ka magturo diyan hindi, sa school mo? diretso yung ko Diretso lang yung na? oo, yung bala ko lang is US experience ko, Okey. yun. Yun ang bala mo. Yun lang ang bala ko kasi wala naman akong hindi ko naman tapos yung masters Oo, ko. oo. So hindi sila nagbigay ng of course from US papunta dito, walang binigay na 1 week training or Ay, para bang school observation? meron pala. Meron, okey. Sorry, nakalimutan ko, akala ko yung formal na Hindi. training. Oo. Yung Quantum Scholars, yung agency namin nagbigay ng mga isang parang 2 hours or 1 hour na briefing sa general overview ng British curriculum. Tapos Mm. yung school namin, I think for the first time na ginawa nila last year, pinasok na yung mga bago. Ano pa lang, 2 weeks before mag-end ng school year, nung July. So, yung 2 weeks na yun, pasok na kami kaagad, tapos may start na yung sahudan namin, pero hindi kami nagtuturo pa. Kumbaga observe, tapos orientation kung ano yung mga lahat ng mga, what you need to know about sa kalakaran ng school, system, lahat-lahat. So, for those entire 2 weeks. So, yun ang aming ginawa, which is helpful pero kulang pa rin kasi iba talaga yung once na nagha-handle ka na ng klase on your own. Mm. So, yun, Oo. 2 weeks. So, which is rare sa mga schools dito kasi mahal yun, gastos yun sa part nila. So, rare siya. So, swerte din kami, yung mga bago, 4 lang yata kami, 4, 5 na nag-undergo ng training na yun, orientation. Tapos no'n after ng July 22nd holiday, summer break na,
yun, wala na kaming ginagawa kasi break na. Pero ano pa rin, nagsasahod pa rin kami. Tas yun ang training na binigay nila, which is Okay. thankful ako. So, ka-Friendster Mertz, ready ka na ba? Ay, nawala si ka-Friendster Mertz. Nandito po. Gio, ikaw, may tanong ka ba kay ka-Friendster Yami? I know you asked about, kasi nagtanong siya sa akin before sa Facebook about recruitment agency. Tama ba, Gio? And then, binigay ko sa kanya si Megan, which is yung Engage Education. Tapos, medyo, ang reply ni Megan kasi is yung availability based doon sa kanyang, anong tawag dito? Parang specialist ba? Kasi nga SEN yung ano niya, kino-cover niya. So, since nabanggit mo, Professor Yami, si Quantum, so paano ka nag-apply kay Quantum? I know, dapat natin O malaman paano dito yung mga nag-apply sa bagong maturo. Quantum. Maths teacher ka po, Sir Gio, no? Pero hindi talaga ako math yung gina-graduate ko. Yung special ed talaga ako. I see. Tapos yung tinuturo ko is math. Kasi pagdating ko dito, pinapili kami mga special ed kung ano yung subjects na yung gusto naming ituro. Yung tatlo yung, actually apat, ELA, yung English, tapos anong tawag doon, science, social studies, tapos math. Gusto ko sana mag-English kasi yan yung parang forte ko, pero naunahan ako kasi kasi yung principal na nag-approach sa amin, binibase yung pagdating sa school. So siya yung pinakauna, parang actually sabay-sabay kami pero siya yung unang dumating sa office. Parang ganun. So yung ako nang kasunod, so pinili ko naman yung math kasi kahit hindi ako expert sa math, to be honest. Pero since i-compared ko sa social studies tapos sa science, parang prefer ko mag-math kasi parang madali lang yung mga activities gagawin sa mga bata, mga ganun-ganun. Hindi maraming salita, maraming gawa. So, kaya pinili ko yung math. I see. So, ang naging Ang problema tanong, paano yung quantum? Yung Actually, quantum, nasubmit ako sa quantum yung sa Facebook group nila, sa Facebook ad, tapos parang nag-fill up ka lang ng yung data mo, parang pag-click mo, may i-redirect ka sa isang site na lagay mo lahat ng information mo, tapos send. Na hanggang ngayon wala pa namang reply, parang ganon. Nag-upload po ba kayo ng sir? Nag-upload kayo ng CV doon? Parang oo. Oo, kasi doon yung 'di ba dinirect kayo sa website ng Quantum. Tas yun lang talaga naman dapat. Yun lang naman ang ginawa ko din dati. Nag-fill up ako ng form doon, tapos upload ng CV, tapos mga 2 weeks pa bago may nag-contact sa akin kasi hindi naman kasi ngayon, these times, hindi pa active yung recruitment for September. Mag-a-active po yan, sir, mga around April. So, re-reach out yan sila sa inyo. Pero ang alam ko name kasi, Quantum Scholars. Ang alam ko kasi sa Quantum, based sa mga na-hire na dito from US, sir, ha? Maths and science na secondary. So, kung SPED po kayo, I suggest you try other agency like yung Engage. Kasi mas madami silang scope na area of specialization. Yung Engage. Naka-ano na si Ka Freddy one time, naka-invite na siya ng isang talaga yung agent from Engage Education dito one time sa kwentuhan. So, I suggest po, sir, na mag-submit din kayo sa Engage. I think yun yata ginawa, Ma'am Yami. Yan si Megan. Oo, Si yun yung Megan, no? Tsaka kay Sir Jeff. So may response na. So I think yung kay Sir Jeff ay maganda yung result na yung based dun sa kasi sinishare din niya
sa akin at kay Capredi. So si Ma'am Megan din yun is from the Engage. So yun, tingnan natin yun kung magiging successful. I think magiging way yun para yung mga interested na pumunta nga sa UK para magturo. So that's a good way na meron tayong although meron ng sample, diba, Capredi, na una sa Engage na naging successful. Oo. So yun. I think maganda yung maging nun, Ma'am Yami and Capredi, na talagang we encourage Filipinos from Philippines and other countries na yun na magturo. Tapos soon meron tayong Filipino teachers community, magandang impact nun. Siguro yun, maganda kasing din vision ni Sir Capredi na talagang i-work out, magkaroon ng Filipino teachers community sa UK. Kasi yun pa yung nakikita na parang merong potential talaga ang mga teachers na magturo sa UK. Kasi nga, Opo. ang dami kasing teachers na demand dito na kailangan na yung ibang mga parang yung narito, yung mga natives dito ay magturo. Tayo kasi matyaga tayo magturo. Tsaka nakikita ko yung potential ng galing natin talaga. So dito natin talaga lalabas yung galing sa UK. And Persistent tayo Oo. World class yung mo kasi iba talaga. Ako yun sabi ko ng Capredi, iba talaga yung mga galing ng mga Pilipino talaga. Yun yung nakikita ko talaga. Speaking ng galing ng Pilipino, ano yung uniqueness ng Filipino teacher, Professor Yami? Based sa observation Uniqueness ng Filipino teachers. Kumbaga flexible at saka resilient. Kasi yung iba hindi na yan kakayanin resign na kaagad yan. Kumbaga, I'm not paid to do this and all that. Kumbaga, kung iisipin ko, lalo na pag madami kasi 8 preps, ibiruin mo, 8 preps. Hindi pa kasali yung practicals dito, yung experiments dito, kung once a week or twice a week lang ako sa US, dito, minsan nasa 4 times a week or 5 times a week. Pero, yun na nga, actually, I have to, persistent tsaka resilient ang mga Pinoy. Kumbaga, yun. Kasi kung American ako tapos yun ginagawa ko ngayon dito, matagal na ako nag-quit. Kasi ang Americans kasi hindi sila persistent. Naririnig ko dati sa dating school ko, kung halimbawa may bibigay na trabaho na extra, sasabihin nila, I'm not paid to do this. Yan yung sinasabi nila na, I'm not gonna do that. Yun. Pero dito, tsaka yung mga teachers dito, maraming qualified, pero ayaw na nilang magturo. Kasi nga, Bakit ayaw nila magturo? Kasi ang Pero dami of course, alam ko yung sagot dyan. Hindi mo alam. As if hindi mo alam, sabihin natin, ayaw na nilang magturo kahit qualified, may QTS na sila kasi nga, yun na nga, ang mga students nowadays, ang dami ng mga behavior problems, tapos, workload din, grabe ang workload. As in like yung Saturday, Sunday mo nakakain na minsan, ganyan. Parang Pinas din. Pero, at least dito, mas compensated naman compared sa Pinas. So, yun. I agree, Ma'am Yami, kasi kung talagang nahasa ka sa DepEd, di ba, Ma'am, although workload yung doon, dito, parang na lang sa'yo, parang lang, yung gamay mo na, pero yun nga, well compensated lahat yung in effort mo. Compare nga sa, sorry to Pinas, parang yun nga, mostly marami kasing, di ba, complain yung mga teachers sa Pinas na ang daming trabaho na hindi naman dapat, pero yung kanilang sahod, ganun. Unlike here sa UK, merong additional for that. Tama po ba, Ma'am Yami? Opo, pero hindi ko naman gamay na kasi dito kahit na matagal ka na na teacher sa Pinas, back to zero ka talaga, sir. I agree. Oo, kahit sa US, marami akong kakilala na 20 years in DepEd na Pagdating doon, back to zero, ka-level kami lahat kasi iba ang nature, iba ang environment. So, back to zero talaga. Back to zero ako dito. As in, yun ang masasabi ko. Para akong ECT. Yun. So, yun din yung ko na based dun sa mga, kasi nung pagdating ko dito, nagpasa ako ng mga tinry ko lang kung sa mga agency. Ang daming tumawag, ganto, talagang maya-maya yung yun nga. Tapos, talagang ang sabi nila, kailangan mo mag-earn ng experiences ito sa UK. So, talagang magbaback to zero ka. Pero, after nun, soon, nagiging QTS ka, qualified
teacher status. So yun kasi parang ano dito parang sa Pilipinas yung you are registered teacher, yung board exam. Tinanong ko sa kanila yun So yun, kailangan mo talaga mag-earn experiences nito kasi meron parang references. So tatawagan nila kung ano yung performance mo sa yung mga una-una mong which is good naman, maganda yun. At tumataas yung sahod mo pag ikaw ay qualified teachers. Tama, QTS ka ba? Oo, doon sa By the way, added to that yung experience, school experience, ang Get Into Teaching website, pwede kayong, meron dong portion na pwede kayong mag-register for school experience. So, baka sabihin niyo na hindi applicable sa akin kasi nasa Dubai ako or nasa US ako. So, gumagawa rin sila ng virtual school experience. That is actually 1 to 2 days na school experience. So para makita rin ninyo yung nangyayari sa sa UK system, education system. Yan. So punta kayo sa Get Into Teaching website. Ano yun siya, sir, para maka-observe ng actual classroom? Oo. So halimbawa, ako na gusto ko magturo, pero wala akong school experience, UK school experience. So pwede kang pumunta sa Get Into Teaching website and then nandun yung list ng mga schools na nag-o-offer ng school experience. So kumbaga may video? Oo, virtual, oo. May video, nakikita yung mga bata, di ba bawal yun? Hindi ko alam kasi sabi dito, may virtual experience You can actually ask yung head teachers, you can actually ask yung mga teachers itself sa school settings. So hindi ko lang alam kung yung virtual nila isasama nila yung classroom, classroom experience. Oo, kasi nga Oo. 'di ba may data privacy, tsaka sa Oo. safeguarding issue din yun. Oo. Pero sabi nila dito virtual, pwede silang kaya dati kasi nag-school experience ako dito under TDA. Pero ang school experience na ino-offer nila sa akin yung face-to-face ba. Kasi wala naman pandemic back 2009. So, oo, So, yun. So, ka-Professor Mers, Gio, Ju, or sa ating mga ka-professors dyan, you can actually go to Get Into Teaching website. Tapos, mag-register lang kayo for school experience. si Ma'am Ju, may sinabi siya sa private chat. Sabi niya, given na talaga kapag teacher workload. Yes, ma'am, I agree with you. Pero, iba talaga yung workload dito, ma'am. Grabe, compared sa mas grabe. Kasi nga 8 preps So, tsaka iba pa yung mga admin. So, kailangan mong gamayin talaga. So, yun. Tsaka, yung environment, halimbawa sa US, trained na ako na alam ko na yung yung mga terms. So, alam ko na paano i-rebut yung mga bata na nagsasagot sa akin. So, yun. Pangalawa, dapat ang gusto ng school heads, ng mga admin sa US, pagpasok nila, engage yung mga bata, may ginagawa, hindi lang nakaupo sa laptop nila. Dito, ibang-iba. Pagpasok ng mga admin, dapat walang nagsasalita. Yung 30 ka-estudyante, dapat silent. Tapos may ginagawa sa papel or something sa notebook, ganyan. Kasi wala silang laptop dito So, which is, isi-shift mo na naman yung mindset mo, 'di ba? Kasi sanay ka na ayan, magulo kasi dapat may ginagawa and all, dapat naka-engage. Yun yung term na engagement sa US school namin. 'Pag dito, iba, dapat tahimik as possible. Gano'n, parang traditional. Traditional yung approach dito, tama ba, Ma'am Yami? Traditional ang approach, parang Pinas. Tsaka parang halimbawa, para din siyang minsan may masasabi mong military training. Kasi may assembly kasi each morning. Pagpasok nila sa gym, nakalinya lang yan sila pag yung sa entrance, nakalinya, nakaayos ang uniform, may dalang equipment tsaka planner, tapos tahimik na tahimik. Tapos sabay yan silang magtatayuan pag tatawagin na yung speaker, tapos sabay uupo, sabay magpapalakpak. Kung first time mong ma-observe yun, sasabihin mo, wow, parang private school sa Pinas. Parang ang Yun. babait. Ang babait, oo. Pero yun pala, meron palang grabe.
grabe din pala sila, bastos, alam mo yun, gano'n. Kumbaga, mas free ang students sa US. Wala silang gano'n na mga parang military training na sinasabi na sabay palakpak, sabay gano'n, wala. Dito, yun ang kagandahan din kasi madidisiplina yung mga estudyante na wag magsalita the entire 20 minutes sa assembly. Yung ano nila ba, self-regulation nila, mate-train ka talaga. Mm. Yun nga sinasabi sa anak ko, na iba dito ha, dapat wag kang pasaway dito kasi iba dito, hindi katulad doon sa Pinas tsaka sa US na you can do whatever you want to do because you have the right to do whatever you want to do, ganyan. Parang gano'n. Ma'am Yun. Yami, may question ako. Ma'am Yami, to what extent na yung na-experience na bastos yung estudyante sa higher level? Have you Yun na nga. experienced Halimbawa ang tawag saan sa UK or dito sa US? dito sa UK na? Dito, halimbawa may pinalabas ako na estudyante kasi parang siyang anger management, issue. Tapos nakatayo nandiyan tapos pumunta siya sa sa tawag nito, sa door. Tapos forcefully binato niya yung stopper ng door na wood. Malapit sa akin, buti na lang hindi ako napuruhan. Tama. Oo, ta's dininay pa niya na hindi daw siya yun. Tapos in your face, first time ko yun na sinabihan akong gano'n dito kasi sa US palagi akong sinasabihan, "I'm so sorry, oh my goodness, F you pala." Sorry hindi pala live pala tayo, sorry. Tapos Next time hindi na tayo magla-live. Para i-open up natin lahat. oo. Naka-filter to. Oo. Ano ba 'yan? Ayan na tuloy nakalimutan ko live pala. Tapos minsan tawag nito, yung nagde-demonstrate ka ta's yung parang may, anxiety problem, autism problem, emotional problem na estudyante, babatuhin ka ng kung ano-ano, buti na lang hindi ka rin napuruhan, alam mo yung gano'n. Tsaka buti na lang walang estudyante sa tabi mo na nahagisan. Wild sila dito. Ma'am, quick question, ma'am. Wala bang self-contained diyan na klase? Wala. Meron naman isang room for social support. So Kung yung gusto mong mga ganyang bata, meron silang mga parang behavioral plan, something? ay oo, sobrang dami. Kung sa plan pa lang sobrang dami, Kasi pero they want worst na you yan eh. oo, Tapos, kaya i-report mo siya ta's ang nangyari hindi na siya kasali sa roster ko, sa listahan ko, nilipat siya ng dalawa na pala sila. Actually 3 na, yung na iba-ibang klase na hindi na sinali sa akin. so meron silang parang separate school dyan para sa mga ganyang bata or Meron din. same building din? Kasi 'di ba dito sa atin, 'di ba pag mga ganyang klaseng bata, parang nililipat sa ibang school na yung parang discipline school. Nakalimutan ko yung term ng school para Academy na iba-iba, parang gano'n iba-iba. na parang puwede Delinquent, nila i-hit yung mga bata kasi oo. kasi worst na talaga sila, eh. Hindi sila puwede sa school na regular setting ng school. Pero based sa investigation kasi, kumbaga kailangan lang nila ng emotional support, ganyan-ganyan, kasi may problema sa bahay, ganyan-ganyan. So, Same din ilipat sa lang atin siya dito. so, yung isa na he tried to hit me with, something along the way kasi binigyan ko siya ng C3 detention. So, actually nilipat lang siya ng section pero ako pa rin yung nagha-handle, ano ba 'yan? Kumbaga instead of ano ba yun, nandun siya sa two times a week ko na siya nasa once a week ko na lang siya na ta's yung isa hindi na talaga, nilipat na talaga ng ibang teacher. Yung science niya hindi na ako, ta's yung isa naman, yung science niya hindi na ako, merong mga gano'n. Ta's yung iba kung halimbawa may mga sila support, emotional support sa SEN, i-email mo yung social support na puwede mo silang ipadala doon during sa lesson. Pero they should try their best to at least remain there in the lesson for at least 15 minutes. Kung wala talaga, yun na, i-email mo na sila na this so and so is coming.
Yung sinasabi ni, Professor Gio about yung behavioral plan, worst comes to worst ang mga estudyante dito. So like sabi ni Professor Yami about detention. So meron tinatawag na detention dito. Ang pagka-worst na talaga yung mga estudyante, merong ibang school na ang tinatawag dito is Pupil Referral Unit or PRU or PRU. So, kasama sa mga PRU is yung mga merong, yung mga worst na talaga na may in your face talaga na na behavioral issue. Either behavioral or learning disability, merong people referral unit. So, pagka nasa people referral unit ka na teacher, yun, good luck. Pinaka-worst yan. Pero ang setting doon is hindi katulad sa mainstream na merong 30. Ang mangyayari doon is mga nasa maximum na 5 kasi meron silang educational healthcare plan. So, yun yung nangyayari. EHCP, oo. Yeah, yung Pero oo, EHCP. kasi nga to protect them as a safeguarding measure pa rin, they as much as possible would want to place the child in the mainstream classes kasi nga para hindi nila sila mafe-feel na they are left out because of their condition. Mm. So, yun talaga ang how you manage those behavior, yun yung challenge. Dapat alam mo sino diyan sa 30 ka student na yan, sino yung may dyslexia, sino yung may kailangan ng i-send sa social support after 15 minutes, sino diyan yung hindi mo dapat tawagin kasi di puwede, kasi may emotional problem, something like that, yung mga ganyan. So, dapat kilalanin mo sila, yung Alam, mga mahirap talaga, ma'am, no? Kasi Oo. walang separate kasi yung mga dyslexia nasa mga self-contained na yan. Ay hindi, dito hindi. Nasa siya, sa US nasa self-contained, dito hindi. Isasabay sila sa mainstream. Kahit Tap hindi sila ready, kahit hindi sila ready na ma-mainstream. Ikaw ang mag-adjust, magbigay ka ng differentiated task for them. Tapos meron kang parang para-professional diyan. Depende din, meron akong isa, kasi kulang din sila, ng TA, Kung meron akong isa pero din naman yun siya, yung case ng bata is patong-patong na. Yung may emotional, may medical, na nadi-disrupt na yung klase, ganyan. Pero pinapa-stay pa rin sa klase kasi nga may mga dahilan. Di ko alam sa law sa UK. Kasi part sa accommodation ng bata, siguro dapat meron kang para-professional or meron kang assistant. So, sa IEP nila, walang nakalagay doon. Meron nga isa. Tapos yung sinabi mo na wala. Depende kasi sa gravity ng situation tsaka depende sa IEP ng estudyante. Pero kung i-compare mo dito at diyan, kumbaga dito ipu-push nila na kung makaya pa na walang TA, ilagay doon sa mainstream. Ang teacher nang bahala doon mag-ano, So, depende rin kasi yan, Gio, kasi, yung sinasabi ni Professor Yami na kailan mo siyang i-push, kung wala siyang early diagnosis, for example, dyslexia or dyscalculia or learning disability, yung early diagnosis, ibig sabihin, walang report. Okay? So, ibig sabihin, ipapasok pa rin siya sa mainstream. For example, ang bata is merong EHCP or Educational Healthcare Plan. Ibang ano na yon, ibang dimension na yung mangyayari kasi or may variety na. Kasi meron siyang additional fund doon sa bata na yon. Halimbawa, ako may EHCP, meron akong sariling fund. So ang school requires to have kung ano yung kailangan ko, kung ano yung need ng papers ko. Halimbawa, sa NHS na diagnose ako or na-assess ako na meron akong ADHD. Okay, tapos kailangan ko ng separate room o kaya kailangan ko ng specialist teacher. 'Yon, ipapasok ngayon 'yan sa ano. Pero nandun pa rin siya sa ano, nandun pa rin siya sa klase mo pero meron siyang sariling, TA ba. Kasi possible 'yun sa ano, sa mainstream. Oo. Ah, Kumbaga
Sige po. Ma'am Yami, may additional questions. So right now, TA ka po o teaching assistant. So meron pong classroom teacher na nandun sa loob ng room. Tama po ba, ma'am? Ako po yung classroom teacher, sir. Ikaw yung classroom teacher. Oo. Di ba pag TA, di ba sir, parang assistant, merong classroom teacher. Pero for this time, si Ma'am Yami, na siya, classroom teacher. You are unqualified teacher. Tama po ba, ma'am? Unqualified ako actually. So ikaw na yung classroom teacher. That's good. At least na Now, kasi ang nasa mind ko parang, 'di ba pag TAA meron parang classroom teacher doon. Tapos ang concern, sino yung magre-report na ito ay may dyslexia, parang ganon. Is it the classroom teacher o yung TA? Meron bang rights CTA na mag-report na ito napansin mo based dun sa na-observe mo meron siyang dyslexia, or the right person is yung talagang classroom teacher o yung qualified teacher, sila yung mag-determine na ito ay mayroong dyslexia para ma-separate kagad, mabigyan kagad ng kung ano man yung strategy na pwedeng ibigay ni teacher o ng school. Di ba dapat gawain yan ng psychologist? Wala kasing, yan ang problema, tawag nito, pag galing kang US, alam mo na hindi mo yan. Wala kang pakialam dyan. Area. Kasi na yan, school problem na yan. Sila ang magde-determine yan kung sino yung may dapat. Pero sa Pilipinas kasi walang ganyan eh. Dito, Sir Mertz, hindi na yan trabaho ng classroom teacher. Trabaho Hindi na na. yan ng Senko. yung SEND department. Na SEND department So ng parang school. Sila ang kung magde-determine. magtatanggap ako dyan papasok yung mga ganyang klaseng bata sa SEN? Hindi ko alam sa setup na hindi ka magiging classroom teacher dito, kundi doon ka sa student support classroom. So yung SEN is hindi siya talaga teacher? Teacher siya, pero hindi sa classroom setting, parang Oo. gano'n? Merong sa amin meron kasi isang building kung saan kumbaga central na building na meron ding mga upuan, classroom setup din, pero yun dun pinapasok yung mga hindi kayang pumasok sa lesson na may mga SEN na mga bata na hindi kayang pumasok sa lesson on that time because of their problems. So pinapapadala doon. Tsaka yung may anxiety problems, yung mga ganyan, doon pinapadala. Centralized yun. So from year 7 to year 11, nandoon. Yun. So hindi katulad sa US na meron ka talagang room, na meron ka talagang timetable, schedule ba, na na per day or per week na merong hindi. Iba Kasi ang yung SEN dito, based sa observation, tapos dalawang klase. Yung isa, diverse learner, yan yung mga learning disability lang. Tapos minsan kasi parang yung basis naman na nagiging diverse learner yung mga bata kasi minsan sa mga testing, so sa sobrang baba, parang kinukonsider na sila na may learning disability. Tapos yung isa is low incident. Yun na yung may mga autism, yung mga severe. Oo, yun So yung dalawang klase. So low incident, tapos yung sa amin diverse learner. Yung mga low incident, yan na yung hindi talaga purely lesson ang ginagawa. Oo, yan yung sa South Carolina naman 3 ang category nila. Iba, hindi diverse ang term kundi moderate, severely, ano yun, di ko alam. Basta may narinig ako sa mga kasamahan ko kasi may parang basta iba yung term pero 3 categories. Pareho lang din yung yung kumbaga learning disability lang hanggang doon sa severe, moderate to severe, parang ganon, yung naka-wheelchair na ganyan. So meron din, pero meron silang sariling classroom nila, katulad din sa inyo, Sir Gio. Pero dito kasi wala silang sariling classroom nila. Yung mga SPED teacher dito sa secondary school, nasa student support na building. So centralized sila doon, bale doon lahat. Yung mga estudyante na hindi kaya pumasok for that day or for that lesson. So yun, hindi ko alam kung anong ginagawa nila doon. Meron siyempre kasi pinapadala namin yung mga work for the day for the lesson. So doon nila tinatapos yung
work nila. So, ina-assist ng mga SEN teacher. So, siguro sila yung naka-assign na siguro sa kanila. Halimbawa, ito, diverse learner. O, sa'yo yan. Pumunta yan dito. Ikaw mag-assist niyan. Siguro ganyan yun doon sa building. So, iba ang setup dito. So, iaralan niyo po yan, Sir Gio, kung gusto yung pumunta dito kasi iba yung setup dito. Yung added to what Professor Yami said, hindi ang classroom teacher is hindi naman sila yung mag-a-assess kung of course merong formative at saka summative assessment na tinatawag, pero hindi sila yung mag-a-assess for either dyslexia or ADHD, pero ang mga teachers dito will refer them to SENCO. Ang SENCO ngayon, ang responsibilidad ng SENCO is to coordinate it with the parents din ng mga estudyante. Kasi kailangan ng consent. Parents, doctors, psychologists, ang daming involved. Pero yun yung trabaho ng mga SPED teacher dito. Oo, tama. Kami, taga-fill up lang ng form. Yes, oo. Ano Kung yung referral ba, kung inire-recommend siya. Oo, so sa US naman hindi ako naka-experience na if mag-fill up ng form kung ano siya sa klase, ganyan, kung ano ang behavior niya. Walang ganyan sa US, Ka-Freddy. Kung meron kang batang may SPED at meron kang bata na may IEP kasi yung parang plan ba yung HCP. Kung meron kang ganyan, bibigyan ka lang ng kung ano yung plan niya. Conditional lahat po ibibigay pero hindi sila magbibigay ng form na i-fill up mo. Ang feedback na makukuha nila from you is during IEP meeting. Yung IEP meeting, Ka-Freddy, sa US, yan yung face-to-face meeting with parent, with teachers, with SEN teacher, as well as yung general teacher. Tas yung student, tapos yung admin, tas yung psychologist minsan. So, dyan ka magbibigay ng feedback, yung dire-diretso. Pero hindi masyadong pressure sa amin kasi magfi-feedback ka lang kung tatanungin ka. Dito kasi ang merong mga forms na fini-fill up, ang dami. Yun. Totoo. Marami. Di ba exciting? Punta na ako dyan. Ready na yung maleta ko. Ayan. Dali na kayo, sir. Para madami tayo. Oo, kailan dumami tayo. Yes. Yun. Ayan. Meron pa ba kayong mga tanong? May tanong si Koan, ano dong demand place? Sabi ni Jeff, ano daw yung demand place sa UK? Parang ganun. Yung lugar? Oo. Lahat. Sa teachers. The entire. Oo. Maraming may maraming shortages ng teachers. Oo. Ang tinatanong ni sir, baka yung specific location? Nasa GC ka sa Ma'am Yam, nasa GC na si Ma'am Yam ngayon. Ay, hindi ko pa alam. March, ikaw na bahala kay Yami, ha? Sir Mertz, may PM ako sa'yo, Sir Mertz. Ang tawag dito, ayan, sabi ni, Professor Ju, walang shadow teacher sa classroom, ma'am? Wala. May mga shadow teacher ba? Yan ba yung TA? Ano yung TA? Baka TA siguro. TA ang baka shadow teacher ang term sa Dubai sa mga TA. Ang TA, Sir Mertz, yan yung teacher assistant. Yan yung, hindi sila SEN na teacher talaga, pero they assist the classroom teacher. Pero dito kasi, sa UK kasi, merong akong na-experience na meron akong TA, pero hindi siya the entire class, ha? Hindi siya ang magmamanage ng behavior ng entire class. Focus lang siya doon sa isa na kailangan ng support. Sa US, hindi pa ako nakatry na may TA kasi nga, meron namang mga SPED teacher, pwede naman silang ilagay doon. Dito kasi, wala kasing SPED teacher na classroom teacher. Siguro ang ibig sabihin niya yung co-taught, yung co-teaching. Baka meron kang co-taught dati, ma'am. Hindi, sabi niya para sa mga SEN daw. O, di ba yung co-taught is usually yung co-taught is yung special ed?
Walang sa US wala akong ganyan. Daming terminologies, di ba? Ang daming term, iba-iba. Yes, Ma'am Ju, yung para sa mga SEN, ang tawag doon TA, teacher assistant. Dito sa UK, ma'am, merong teacher assistant, pero hindi sa lahat. Doon lang sa specific student na need talaga Mm. na samahan sa isang lesson. Mm. Tas 'pag nandoon yung TA sa room mo, doon lang siya naka-focus sa student Bata. na yun. Hindi ka niya tutulungan sa behavior management sa entire class. Ikaw na bahala dun. Pero swerte ako sa TA ko kasi tinutulungan niya ako, eh, minsan. Hmm. Sa mga lalo na sa iba na ano, nagmi-misbehave. So yun, kasi local siya, eh. So, they listen more to her than me. Bahala sila. Oo. So Go lang, yun, di ba? go lang basta ako pounce. Oo, true. Sorry. Oo. Totoo, Hindi, go lang totoo. basta ikaw. Ang dito kasi sir, feeling ko kung teacher ka ng UK, very proud ka sa sarili mo kasi ang dami mong natutunan. Mm. Mas madami kang, mas magiging proud ka if they know that you're teaching here in the UK versus sa US. Kasi sa US alam mo na hindi naman talaga they do not aim for academic success, most of the students. Dito kasi pati parents, my goodness, pantay sarado yung mga grades nila ng mga parents halos. Kasi halimbawa sa parent-teacher conference pa lang dun sa US out of 15 students, 15 parents, may pupunta lang sa'yo na 2, 1, 3, maximum na yang 5. Dito, lahat talaga ng parents pupunta sa parent-teacher evening. Meron lang 1, 2 na hindi makakapunta or 3. So ganun sila ka-focus, ka-concern dito sa ano, sa tawag nito, sa education ng mga anak nila. Based lang din yan sa experience ko ha, hindi ko naman gine-generalize. Mm. Kasi minsan feeling ko kasi noon dati babysitter ako minsan, alam mo yun, tas 5 minutes ka lang naka-teach kasi hindi na yun makikinig 'pag more Oo. than 5 minutes kang nagsasalita sa harap. I Yun. think the reason why may involvement ang parents dito sa UK kasi puwedeng magbigay ng report ang teachers sa kanilang mga, head kung hindi na nila nakikita yung progress ng mga estudyante nila. Kasi makikita mo 'yan, kung ano yung nature ng bata pagpasok sa school, ano ba ang tawag Maayos dito, ba, maayos ba yung pananamit, pananamit, oo, and it all ah, boils down to safeguarding issues. yes, Kasi oo. puwede silang makulong, ganyan. Correct, oo. Puwede silang, ma-local authority Oo, ng social services dito. So, halimbawa na-miss ng mga parents ang kunwari parents evening, kasi sa isang academic year from September hanggang July, ilang ilang parents evening, 1, 2, 3? 3 sa amin. Ilan sa 2 inyo, sa 2? amin. Oh. So doon makikita kung active ba, may participation ba yung mga parents. Kung walang participation, ayun. So, Hindi maitatawag mo silang hindi mo 'yan magagawa sa US, sir. mm, Kasi they have the right. That's their anong tawag nila noon, Sir Gio, yung sa First Amendment. Yung First Amendment, they have the right to choose whatever they want, yung parang gano'n. wow, So, oo. kaya sobrang free ka doon kasi you always have your right, your First Amendment, yun ang i-insist nila doon. Oo, ganyan. Oo, kaya Meron hindi ngang mo 'yan mahahawak pinauulit-ulit sa sa leeg. mm. So, Ma'am Yami, talagang ang alam ng mga parents, so yung rules and regulation ng school. So, talagang aatin talaga sila sa parents teachers conference. Unlike kasi Yes, sa Pilipinas kasi, yeah, tama yung sinabi mo ano na ilan lang aatin diyan, 'di ba? Out of 40 schools, 40 uh, students sa habak mo, syempre you expect 40 parents na aattend, pero 1 o 2 lang o 3 lang o 10 lang yung pupunta lang diyan. Depende kung yung anak nila, 'di ba ano, talagang,
magaling. So mostly ang mga pupunta diyan yung mga parents talaga na very concerned sa grade ng mga anak nila. So di Oo. talaga lahat talaga ng parents kasi may rules. Kung just in case na hindi umaatin yung parents, talagang pwede silang Mag-question sila ng social services. okay, so talagang talagang Oo, centralized. hindi ko din mabi-blame yung mga teacher ay yung mga parents doon sa US kasi they have to make a living din. Kailangan nilang magtrabaho. So, kahit na after school pa yung activity na yan, mas gugustuhin pa nilang magtrabaho na lang kaysa sa umattend ng school, activities ng anak. Kasi mahirap din ang buhay, daming bills doon sa US, grabe. As in. Si Professor Ju dito, sabi niya, ang TA ma'am, need po ba ng QTS? Iba yung Hindi. qualification. Iba yung qualification ng Oo, TA. iba yung qualification ng TA, Ma'am Ju. Mm. Yung Meron QTS tinatawag na dito ng ano yun? HLTA? Parang ganun. Parang higher na TA qualification. Hindi ako familiar, Sir Ka-Freddy, Basta iba yung hindi naman kailangan ng QTS yung TA. Pero Ma'am Yami, sa case mo ngayon, nag-on process na ba yung paper mo for the QTS? Kasi since you are Actually, oo, hindi pa kasi hindi din ako ini-encourage ng department head ko na mag-QTS. Wag daw muna, mag-experience daw muna ako. Okay, that's good. Kasi you have 4 years naman to get that QTS. You can still work as a teacher although unqualified nga lang for 4 years. Ano yung drawback? Ano yung, I think, may nakikita ka bang disadvantage being unqualified teacher? Oo naman, yung sahod. Yung sahod. Oo, pero yung unqualified teacher kasi meron din kasing category. So, ako dinagdagan nila yung ano ko, yung yung unqualified yung rate ko, dinagdagan ng school, kumbaga galing sa government, 'di ba? Tas nagdagdag yung school ng additional allowance para yung rate ko ano siya, yung pinaka-highest ng isang unqualified. Which is ano din, mas mataas ng konti compared sa US na ano ko, sahod. So, okey lang, comfortable life. Pero compared mo talaga sa US, mas malaki talaga ang sahod doon. Kaya lang, kailangan nilang magbayad ng mga monthly na health, insurance, ng mga and everything, daming bills doon. Kaya ano lang din, same lang. Ayan. Pero yung security mo, Ma'am Yami, since nasa UK ka na, yung bang parang you settle yourself dito na sa UK kasi pwede kang mag-citizen, oo. Kasi Ayun din. unlike sa US, 5 years lang talaga kasi yung pwede talagang mag-spend, no? 3 to 5 years, oh. Opo, kung J1 ka, pero kung H1B ka naman na visa, yung worker visa, pwede kang mag-shift to green card or citizen, permanent residency. Yan, pero mahaba din na process, hindi din sure, hindi sigurado. So, kung gusto mong citizen ng isang country and to settle down na talaga, edi dito na. Tapos safe pa yung mga bata, yung mga anak ko kasi yung anak ko sa US naka-experience siya nung shooting pero hindi naman siya totoo, false lang pala. Ano siya, pero yung the entire thing, lockdown and everything, may mga chopper sa school, may mga sniffing dog, na-experience niya yun, na-traumatize kami na parent, na-traumatize siya. Tsaka even on our school. So, in terms of safety, mas maganda dito kung may mga anak kayo. Tsaka nakakapaglakad ang mga bata dito ng sila lang as young as 10 years old, 11 years old. You can see them in malls, in sidewalks, just by themselves. Sa US, it's a big no-no. Even sa labas ng yard sa bahay mo, hindi mo talaga dapat yan, palabasin na mag-isa. Or iwanan. Iwanan, no. Yun, tsaka yung food, quality of life dito, magandang hangin, tapos madaming parks, nakaka-encourage na maglakad-lakad at mag-stay healthy. Tsaka ang kind of food, mas healthy ang options dito, mas mura. I agree, Ma'am Yami. Hindi frozen. Nung nagpunta ako sa New York, puro frozen. Tapos
Normal na yun, Okay. sir. Oh. Ka-Freddy, alam mo ba, nung pumunta yung family ko dito, yung husband ko, nung first time niyang nakatikim ng pizza dito, Mm. di ko lang sasabihin kung ano yung brand. Mm. Sabi niya, ang sarap, bakit iba yung pizza doon sa US? Mm. Parang kasi doon frozen na, i-reheat Oo. lang yan. Oo, Dito oo. kasi as fresh as possible. Oo. As in, sabi niya, tas ang dami niyang sabi niya, bakit ang sarap ng dito ng cookies? Bakit ang sarap ng dito? Sabi ko Totoo. yun, kasi nga healthy sila dito. Doon, puro fried. Totoo. Kaya tinatapon ng Totoo. mga Yun ang pizza experience doon. ko na pagpunta ng New York. Oo, pero doon, galante. In terms of money, ang US talaga galante sa support, sa sideline, mas madami kang pera doon. Pero, yun nga, depende lang kung ano yung goal mo sa life. So, hindi Yes, naman, walang country na that's perfect. actually yeah. Oo, totoo. Walang country perfect. Correct, yes. Yeah. Kung ano talagang gusto mo, yan. Like yung mga nakakapagkwentuhan natin dito, Professor Yami, they really, especially si Professor Ju or Gio, si Jeff, ayan, meron din sila na sa group natin na they May really, nasagot na yung sahod? pwede i-private. Oo. Ipa-private mo niya yung sahod. Baka i-private niya lang Kasi yung merong sahod. tanong dito tapos parang nawala ko kasi merong tumawag sa akin na nawala ako bigla saglit. If you don't mind, ma'am, magkano sahod dyan? Hehe. Si Ma'am Ju. Range lang, ma'am, range. Kasi unqualified ako, di ba? So, tawag dito, pero dinagdagan siya. So, dapat mga 33 pounds lang, ang konti, no? So, dinagdagan nila, nasa mga 42 na ako. Ano yung 42, ma'am? 1,000 per year. London Fringe area. Ay, malaki na yan, ma'am. 42. Di ba? Akala ko yung average kasi, di ba, 33? Yeah, ang Oh, average 35? dito, ang average niya sahod dito sa UK, nasa mga 32, 33. Yeah. 42. Oo, sa mga nurses ata. Oo. Pero kasi ang mga nurses, pwede silang mag-overtime. Ano yung money dyan, ma'am? 42 pounds. GBP. Malaki na yun. Professor Yami, si Professor Yami is nasa London Fringe. Oo. Tama? Opo. London Fringe. Kasi Ma'am iba-iba Yami, yan ang if you sahod sa ano. Mine. Ano po yung journey no na napunta ka dyan? Paano ka naging guro agad? Sorry to asas. Paano ako naging guro agad? Kasi guro ako Kasi di ng ba kailangan US, may yung bago ko, QTS? bala. That's my only bala, kahit wala akong masters. Basta nakompleto ko yung 5 years ko sa US, tapos naging department head din ako sa science department namin doon. Hindi ko naman siya hindi ko naman siya gaanong masasabing na naging proud ako doon sa pagiging department head ko kasi wala naman masyadong may achievement naman, pero hindi compare dito na sobrang daming ginagawa. So, Dahil sa mataas yung experience mo, ma'am, nandoon sa US, kaya naging teacher ka directly doon sa UK, o dyan sa UK. yes, kailangan ikaw din, ma'am, kasi meron kang international experience, pwede ka din dito. Oo, Ma'am Ju, I think makakapasok ka sa UK. Pero yun na nga, yan ang yung nag-search, yung sabi ni Sir Kafred, kailangan magpa-evaluate sa URIC and then yung QTS. Yun parang yun na parang sa akin napaka-complicated. Sabi ko, ano kaya yung ibang way na aside from that? Yeah. Maraming routes, pero as an overseas teacher, kailangan mo talaga ng pa-evaluate muna yung qualification. I think para sa akin is maganda makita mo yung assessment ng UK provider or yung UK NARIC. And then check. Yeah, sorry. Pero kung galing kang US, ma'am, yung sahod ko na yan, mababa yan masyado. Kasi sanay yung mga taga-US na teachers na mga Pinoy na nasa 60-something, 70-something na mga range. Ako lang yung pinakamababa doon actually. And Professor Gio. O kaya yung mga nag-apply ka ng agency dyan. Yo. So dito, Sir Gio, yung mga 70, 80 nasa mga na yan, na mga admin na mga katulad ni Ka-Freddy, nasa mga admin na range na yan. Pag pumunta ka Ano dito. yun yung sahod? Opo, yung mga ganyan. So,
you lower your expectation when you come here in terms of sahod kasi iba, mas malaki talaga sa US. Lalo pag Magkano mo lalaki. yung sahod mo annually sa US, ma'am? Ay, sa private na. Basta mas mababa siya kaysa dito. Bukod sa sahod, ito na lang last question natin kay Professor Yami. Tapos, kain na tayo ng lunch. Kasi baka busy na si Professor Yami. Professor Yami, ano pa yung ibang benefits ng pagiging teacher dito sa UK? Bukod sa sahod na... Bukod sa sahod na ano naman, kumbaga, kung masasabi mo talaga na, kumbaga, tama lang siya. Kailangan magtrabaho yung partner mo para meron kayong savings. Aside sa sahod, healthy quality of life, kasi nga healthy ang food choices. Tapos yung healthcare, free. Hindi mo naman masabing free kasi binabayaran mo yan yearly, eh. Pero kung i-compare mo naman sa monthly na binabayaran mo sa US, yung isang buong taon mo sa US na binabayaran mo sa health insurance, compared mo sa one time na health insurance dito, mas madami ka pa ding mabayaran sa US. Tas dito, masasabi mo na free talaga siya. Kasi halimbawa kung magpapa-check-up ka, wala ka talagang babayaran. Yung mga reseta ng mga gamot, lahat ng klase ng gamot, ₱9 lang yan lahat. Kung ano man yan ng mga gamot na reseta, kahit na mahal na napakamahal niyan, ₱9 lang yan. Tas Yung wala mga pa yang bayad. prescriptions. Oo, prescription drugs. Wala pa yang bayad kung, ano ka, halimbawa senior citizen or kung military, ganyan-ganyan. May mga exception to the rule. Tapos yung mass transportation, yung public transportation pala. Public transportation. Oo, accessible. Diyan kailangan mo talaga ng sasakyan. Dito, ako wala akong sasakyan ngayon. Although inconvenient siya kasi nasa London Fringe ako, bus at tren, yun ang, sinasakyan namin. Actually, yung ibang admin nga nagba-bike minsan, nagsa-cycle. Yeah, so yun ang isa. Tsaka safety, kung may mga anak po kayo, mas safe ako dito. Mas safe as a Speaking parent. sa anak libre ang education sa state school. Oo. Katulad din sa US, libre ang education, tas sa US merong free bus talaga each school. Dito hindi lahat ng mga state schools na may school bus katulad sa US. Pero ang kagandahan dun, malalaman ng, anak niyo kung paano yung life skills ba, paano mag-commute. Totoo. Kasi mga bata dito minsan yung hindi sinusundo ng mga parents, naglalakad lang papuntang bus station or papuntang bahay. Hindi ko Kasi alam sa London Fringe, Professor Yami, kasi dito sa part ng ewan ko, sa London TFL kasi, libre ang mga bata until up to 11 years old na they just need the card. Pero actually, pagkakasama siya ng parents, pwede libre na sila. Yun ang ifa-find out ko pa kasi sa Lunes pa sisimula yung anak ko. So, hindi ko alam, parang Check mo yung may discount yata pag check mo estudyante siya. sa bus. Kasi dito wala silang bayad. So yung mga anak ko libre. Oo, Sir yung mga Freddy, primary. yung si Ma'am Yami ba yung London Bridge ba? Ito yung nasa inner or outside London? Outer part. Outer na siya. So para sa akin, tama ba? Ang Kent is Rest outer. of England yan Hindi siya outer England. London Fringe na siya. Ay, hindi. Hindi, rest Kent, of England. wala na siya. Oo, wala ka na sa England. Wala na siya sa sa London area. Malayo na. Saan ka ba, Ma'am Yami? Anong Sa Hertfordshire County. Northern part ng London. Okay. Yun. Ayun. Sir, i-cut niyo yung ko kanina. F-word. Please. Paano ko? Ay, hindi, may makakakat ko siya sa YouTube. I-cut. Oo. I-cut Itutut niyo, ko na lang. please. Oo, ganon. Nadala ako doon, Kala ko private, kwentuhan. Ay, next time, sige, magpa-private kwentuhan tayo. Pwede kayo mag-request kay Professor Yami. Pagka hindi siya busy. Oo. Kasi ngayon, kasi hinihintay na ako ng family ko kanina pa kasi magbibili nga kami ng mga gamit ng anak ko.
So, Yun. yun. So, ayan, maraming salamat ha, Ka-Professor Yami Agree, Ma'am for Yami. sharing your experiences. Alam niyo, ito yung mga Salamat, dapat nating salamat. malaman. Oo. Sir Salamat Gio, may po sa tax inyo. refund? Sorry, Sir Gio, Yes. may tax refund ba kayo sa Chicago? Yes, meron. Yon, mayaman si Sir Gio ngayon. Ako Oo. meron pa, half of the year, hinihintay ko pa lang. Kaya enjoy niyo po yan yung tax refund niyo dyan. Kasi meron dito pero konti lang yata, hindi ko pa alam. Dyan kasi Ka Freddy, Mm. ay naku, ang laki ng tax refund. Talaga? Parang let it flow, parang Oh, Yes. Ka-Professor Gio, pagdating mo dito sa UK ha, alam mo na, lilibre mo Hamburger. kami ha. Yes. Jollibee yan yung usapan natin, di ba, last time? Sir Gio, Oo. yung libre namin, Uy, Sir Oo. Mertz, meron Professor, akong message sa'yo, Sir Mertz, pakitignan. Ka-Professor Ju, okay? Magkikita-kita tayo dito. So, I'll try Sige, to thank you, have thank another kwentuhan with all of you guys. Then tapos, kung hindi nga busy si Ka-Professor Yami, for sure, willing din siya mag-share ng kanyang journey. So, maraming salamat Ka-Professor Ju, Ka-Professor Yami, and Ka-Professor Mertz. Yan. And Gio, Ka-Professor Gio. sa sa magandang nating kwentuhan. So, ayan, i-out ko muna kayo bago ako mag-outro. Ay, teka lang, sorry. Ayan. Yan. So, once again, mga ka-Frezers, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating mga ka-Frezer, kay Ka-Frezer Yami. Alam niyo, may pamilya na nga si Ka-Frezer Yami dito. So, syempre, family first, pero nabigyan na tayo ng time para makapagkwentuhan. So, sana mga ka-Frezers, naging valuable sa inyo itong kwentuhan natin. Ano nga ba yung mga dapat ninyong malaman bago kayo magturo dito sa UK? So, sabi nga ni Ka-Professor Yami, mga behavior, yan yung paghahandaan natin, yung curriculum, which is British curriculum, at syempre yung mga expectations sa isang classroom setting, kung meron bang special education need yung mga bata. Yan. At syempre, pag-usapan din natin yung mga benefits ng pagiging teacher dito sa UK. Alright? So, like I said mga ka-Frezers, kung bago ka pa lang sa aking channel, please make sure to follow me on my Facebook page, which is Journey with Freddy, ang aking YouTube channel, which is Journey with Freddy din. So, at ang ating Facebook community group, which is Journey with, sorry, hindi pala Journey with Freddy ang Facebook group natin, Filipino Teachers in the UK and EU. So, once again mga ka-Frezers, I hope you enjoyed this episode. Magkita-kita tayo for our next episode next week. Ang pag-uusapan natin, ano yung mga ways na pwede nating gawin para maging qualified teachers tayo dito sa UK. Alright? So, yan yung pag-uusapan natin. And maraming salamat. Happy Saturday sa inyong lahat. I hope a blessed week. Ayan, a blessed week sa inyong lahat, mga ka-Frezers. So once again, my name is Ka Freddy, your teacher at your service, serving you information about teaching in the UK, life in the UK, and my journey in the UK. And always remember that every day is a journey. Thank you and mabuhay!